Really help us to understand and comprehend. Blessed be the name of the Lord Jesus. And my preaching this morning is entitled The Sacrificial Love. Sacrificial love. Grabe po, pag sinabing pag-ibig po, may sakripisyo po yan. May ano po yan, si Malaktan. Pagka siya po ay may pointing po siya. May tula po siya. Tungkol sa pag-ibig. Walang sino man makakaharang sa pag-ibig. Kahit nakabundukan, kahit nakahirapan, nagkataon na mayaman yung babae, mahirap yung lalaki, hindi sila nagkakabutan. Pero dahil sa sakripisyo ng isa't isa, ay nagkatuluyan kahit na mahirap ang buhay. Kahit na sinusumpa na sila. Meron ganong mga drama, di ba? Napapanood niyo po yun. Kaya maraming sakripisyo. Pero ang ating Panginoon, ang Panginoon Diyos, paano niya sinakripisyo yan? Diyos yan. Number one. Sa Book of Genesis, dito po, nagkasala ang tao. Wala talaga, pinalayas sila ng Diyos dahil hindi mo sila nakasunod. Ang ginawa ng ating Panginoon, nagkaroon siya ng pangako. Ano yung pangako? And I will put enmity. Ibig sabihin may mabamagitan, may pag-aaway. Ano yung enmity? Away po yan. Away ng babae at si Satanas. Kasi siya nagkano dyan eh. Siya po ang gumawa ng kasalanan. Ngayon, yung babae, bakit kinain mo? Kasi doon sa espiritu, si serpent, nung binigay sa lalaki, sabi ng Lord, nung nakita nila, bakit kayo nagtatago? Tinigyan kasi ako ng babae. So nagkaroon ng sisihan. Di ba? Pagkasalanan, sisihan. Hindi natatapos. Ngayon, niligtas ba ng Lord? Dahil sa kasalanan? Yes! Tingnan ko na. Tingnan niyo. Pag sinabing Misaya, ito po, panahon ni Daniel. Alam niyo pag sinabing Daniel chapter 9, ito po yung panaginip niya, na sinabi kay King Nebuchadnezzar, mulang ulo yan, ginto, Kaya sa panahon po natin ngayon, shortcut po na lang, nakalagay ng Misaya. Pag sinabing Misaya, the anointed prince, pinahiran na pinuno, nag-refer yan kay Jesus Christ. 400 years po yan. Pag sinabing 3 weeks, 420 years po yan. Kaya dito, meron din siyang Misaya na ipapadala. Ito yung talagang magkakatok sa lahat. Siya yung prinsipe po. And, gano'n. Okay? Magkakaroon ng end of war, desolations are determined. Okay. Sunod. And he shall confirm the covenant with me for 1 week. 1 week na lang yan. Sa panahon natin ngayon, tribulation na po yan. Okay. Dito na po tayo sa end. Pero hindi yan ang ating tatalakayin. Ang tatalakayin natin kung anong ginawa ng Diyos, yung kanyang dakilang pag-ibig, kahit na sumuwa ay nagkasala, yung ninuno natin, kahit na matigas ang ulo ng mga anak ng Diyos, mga propeta, hindi, continuous po yung ginawa ng Lord. In the midst, He shall cause the sacrifice, ano raw? Gagawa siya ng paraan. Ano yung sacrifice niya? Hindi kayo tumitigil sa inyong ginagawa, sumusuway kayo. Over spreading of abominations, He shall make it desolate. Dami kayong mga hindi kaaya-ayang ginagawa. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo sumusunod. Kaya anong ginawa? And then until the consummation and that determined shall be poured upon the desolate. Okay. So yung promise ng Lord, mula noon, 1,000 years ago, hanggang panahon ni Daniel, another 100 years ago. Tingnan natin sa panahon natin. Bakit siya nagsakripisyo? Basahin natin.
Hello? How are you today? Meron ba akong kausap? Anong pakikyan sa sinabi? Sabi ko basa. And the government shall be upon his shoulder, and his name, Counselor, the Prince of Peace. Sino yun? Magdaw, Bethlehem, Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall become forth unto me that is to be ruler in hosts going forth, having from everlasting. Okay, nagkasala tao. Dinamitan ng Lord, tinalaya sila. Nung sila nalipit sa Egypt, nagkaroon na naman. And God visited them 400 years. Inalipin po sila. Pinakita ng Lord yung 10 salot. Pinatawid po sila. Yung promise lang, punta kayo sa Kanaan. Yung Palestine ngayon yan. Palestine yan. Yung sa Gaza. Yan ang Kanaan. Yan yung promise lang. Amen po? Kaya dito po, hindi tumigil ang Lord. 1400 or 18 years, 18th century, ang Hudyo na nakatala ay 25,000 na. 1800. Kasi nandyan po sila. Sinakop po nila yan. Kung sinabi niya kay Joshua, ano man ang hanggang sa yung rising of the sun, hanggang sa paglubog, inyo lahat yan. Inyo lahat yan. Kaya yung Arabian yan, yung Jordan, yung Egypt, yung Qatar, ay yung Iraq, Iran, kanila lahat po yan. Kaya nga nung panahon ni Hitler, itong panahon po natin, ilan na lang po, ilang Jews, kaya hinahanap po ni Hitler lahat yan. Amen po? Ang Hudyo ngayon, sa kanila, 3 to 4 million lang po, ang liit sa buong mundo. 3 to 4 million ang Hudyo. American Jews, German Jews, Christian Jews, Filipino Jews. Di ba may mga Hudyo rito? Hindi nyo ba alam na yung nanay ni Sarah is of Jew? Si Berman? Nagkalat po sila sa buong mundo. Pero pagkatapos po ng gera, nagsama ulit na nagkaroon ng bansang Israel, walang bansa po yan. Ikot lang ng ikot yan. Dumating sindukot na sa Babylonian Empire. Dumating po yung Medo-Persian Empire. Nagaling yung Grecian Empire, Alexander the Great na. Hanggang ngayon, Roman Empire. Vatican, Roman, Italia, European countries. Amen? Nakuha nyo? Kaya yung kasaysayan po, nandyan po yan, hindi nagbago ang Diyos. Kaya kahit na anong kuha nila, pag samahin nila ang bansa sa Arab, hindi nila makuha yan. Kasi, bansa ng Diyos yan. Kaya nung dumating si Kristo, ipanalangin nyo yung Jerusalem. Bakit? Iba na nabasa yan, pinili niya eh. Wala tayong magawa, pinili niya yan eh. Anak niya yan eh, kahit nasuwain sila. Kaya nung pumunta po kami roon, yung naiwan ng Templo ni Solomon, yung wailing wall na lang, wailing wall, doon na lang nagtipray. Ang nandun po yung rock of the dog, yung wall na parang ng Muslim. Kasi nasabot po siya. Bakit ko sinasabi para alam natin ito? Bethlehem, Ephrata. 2,000 thousands of Judah. Yung Judah po, lipi po ni David. 12 magkakapatid po yan. Amen? Si Judah po, lipi ni David po yan. Diyan nagmula yung kanyang lahi. At si Joseph po,
lahi po yan. At saka si Mary, lahi po yan. Okay? Deadline needs po nila yan. Hanggang kay Jesus Christ. And everybody say amen. Okay? Nakuha niyo po. Hindi na natin isa-isa niya. Bakit sacrificial lang? Sacrificial lang nga. Nalala niyo po nung napangamulo ng Pilipinas. Sabi nila may lang, sacrificial lang naman yun. Merong isinanda o isinacrifice na tao para yung demokrasya po ay malaya. Hindi malaya. Amen? Di ba, napanaya tayo, nagkaroon ng 8 sa 1. Nung 8 sa 2 kahirap, o 8 sa 3 meron pa? Ano pa ba? Kung lulubin na, no? Tina-tina. Ang gulo ng Pilipinas. Ang yaman ng Pilipinas. Alam niyo ba yung tax natin? 4 trillion. 8 trillion. Pati yung anak ko, may tax yan. Pag kumain sa Jollibee, may 10% po yan. May back pa na 20%. Yun yung tax instead na yung Jollibee. Di ba? 20 pesos lang. Yung hamburger, makana? 50. Makano sweldo? 400? Makano papasahin mo? Makano kasulina? Hindi sinasabi ko ito para makulat mo tayo. Kahit na ganun pa man, biyaya sa biyaya Diyos, nabubuhay mo tayong nakakaraos. Dahil nandyan yung kagandahan mo. Kung meron lang namuno dito, sobrang yan. Sobra. Ang Singapore nga, bumibili lang ng tubig yan. Walang natural resources yan. Yung kaprasin na ng lupa, hindi nila nilalagyan ng mga taniman yan. Puro green yan. Para yung environment nila maganda. Nung nagkaroon ng insecurities, tinaniman po. Elit po, ang bansa Singapore, napakaliit. Galing po kayo ron eh. Mas malaki pang Mindanao, 3 times. Pero gano'n sila kayaman. Pagka passport mo Singapore, first class, world class, hindi mo na kailangan ng visa. Pag Singapore yan ka, tapos sa Amerika. Pero pag Pilipino ka, di ba? Lulunod ka pa sa ibase ng US eh. Talagang mag-Amerikana ka pa para napukan ako ka. Talagang hindi makapapasa. Kita mo na kaya mo. Bigyan ka sa passport eh. Hindi mo pwedeng makuhin yan. Aralan yan eh. Kaya dami ng Amerikana dyan, hindi pumapasa. Ito, ordinary ka lang, di ka lang. Oh, kasi yung passport. Ganun lang. Kung nakita nila, i-click lang nila yun. Alam nila kung saan ka nang galing. Oh, yung return nila after 1 week. I will give you definite visa. Ganun po siya. Ngayon, kahit na mahirap naman tayo, mga minamahal, sa harapan ng Diyos, kanyaman. Amen. Okay. Ang mahihirap ay tumatawag sa Diyos. Ang mayaman naman tumatawag, pero marami. Kasi may kayamanan. Inuuna nila pag weekend. Siyempre, may pera eh. Pero nung walang pera yan, at talagang lumalapit sa Diyos. Ano mas maganda? Mahirap o mayaman? Ha? Wala kayong pagpipilihan? Pareho lang yan. Kung nadaanan mo ang kahirapan, amen yan. Habang lumaasinso ka, pinaranas sa iyo ng Lord yun para magiging humble ka. Kaysa naman yumaman ka kagad, hindi mo namang hirap. Kaya paliwala kung magmura ka sa kapwa mo. Amen? Kung mangurakot, paliwala. Dati ang kurakot lang, 100 billion lang, million lang, 100 million. Ngayon, 1 billion na. Nung nakaraan. Ngayon, administration, trillion na.
Ganon katindi. Harap-harapan niya yun. Pero huwag kayong mag-alala. Gawin na nila lahat yun. Meron naman tayo kapatol. Hindi natin niyang pinakatulan. Nililiwanag ko lang sa lahat sa atin na talagang malapit ng papalik ang Panginoon. Kaya hindi ako magsasawa ng mga aral. Amen? Ay kung nandito lang kayo kahapon, ano yung title natin kahapon? Anong klaseng love? The greatest is love. Oh, love you. Oh, kasi dinibo lang love. Oh. May forbidden love. Alam niyo yung forbidden love? Bawal na pag-ibig. Pero umiibig pa rin kahit na bawal na. Kung saan bawal, masarap. Diba? Oh, yung mga sanlibutan pero tayo hindi na. Oo, kasi yung kasalanan, kamalayan na tayo. Uy, nananampalataya ka na. Anak ka na ng Diyos. Huwag mo na gawin. May mahal niyo yun. Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos kasi nagsakripisyo na siya. Kaya, pag tayo po ay may nagagawang pagkakamali, ang Diyos na nakakalan ng konsensya po tayo. Kahit tabi mo yan, kahit tama mo yan, ano sabi ng Bible? Ang lihim at dilim ay inihayan sa liwanag. Kaya kapatid, pag ikaw ay nagdilim at gumagawa ng dilim, magkumpisal ka na sa Diyos. Sana hindi ako mag-king. Diba? Ngayon pala, Lord, gumawa ko ng paraan. Amen po, hindi ko kayo tinuturuan. Ha? Ibig sabihin, kung may mga lihim po tayo na hindi natin kaya, tumulog ka sa Diyos. Ganun lamang po yun. Huwag mo lang hintayin na magbababad ka dyan. Kasi, mananampalataya ka na. Alam mo na yung liwanag. Meron ka ng paggalang sa Diyos. Meron ka ng pagkatakot sa Diyos. Kasi, yung iba, takot sila sa Diyos dahil talagang alam nila, pag sila nagkasala, pupunta sila sa tagat-tagatan ako. Kaya, natatakot nila harapin yung katotohanan. Kung real life. Kasi po, nagkukubli po sila sa kanilang ginagawa. Tayo po, pinatawag na tayo ng Lord eh. Kung may kahinaan tayo, ay, gawin po sa Lord. Hindi naman tayo perfecto eh. Eh, Lord, ano po kayo na patawag po? Hindi ko kaya ito kayo na, tulungan mo ako. Amen? Hindi naman pwede papasok sa langit yung mga ano. Ang papasok sa langit, kastisar mo dyan, mga banan, walang kapitasan, walang kulubot, walang mansya. Lahat dito may kulubot. Pero, ang pamantayan ng Lord, gusto gawin mo yung gusto niya. Kung kulubot man yung ibang tao, tingin nila sa'yo, hindi na pura yung iyong pagkakamali, pagkakasala at kainaan, pahala sila sa buhay nila. Basta ikaw yung koneksyon mo sa Lord, tapat ka. Ginagawa mo yung tungkulin mo, bilang mananampalataya. Kasi sa paghatol naman, walang, ikaw lang at ang Lord eh. Amen po? Kaya dito po, okay. Ito, ganito ginawa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Siya mismo ay magbibigay sa inyo ng palatandaan. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay, Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with the child, and he shall bring forth a son, and he shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Alam niyo po, kanya nagkasala, 1,000 years ago. Yung pangako ng Diyos hindi nagbabago. Hebrews chapter 3, verse 38. Jesus Christ is the same yesterday, today. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang panahon ay nagbabago. Ang tao ay nagbabago. Ang nature, di ba? Nagbabago, climate change. Nagbabago ang lahat, pero ang Diyos ay kailanman hindi nagbago. Minahal niya po tayo. Kahit na
Pananampalataya na tayo. May mga ginagawa pa tayo mga kapalpakan. Kayo lang ang nakagalamat ang Diyos. Tuloy pa rin yung biyaya ng Diyos. Pero huwag kang abutan ng Diyos na ganyan. Amen? Naman abutan ka ng Diyos na walang kapitasan. Paano bisa kung pakunti-unti? Okay, bahala ka. Kasi ikaw naman ang kaharap sa Diyos eh. Basta ako mamaharal lang. Kung sumunod yung mga tupa, amen. Kung hindi, pahala sila. Hindi ako mag-iinin doon kasi hindi sabi yun. Ano ang pinakamagandang halimbawa ng love? Bukod kay Jesus Christ, what's it? Kilala niyo si Joseph, anak ni Jacob, 17 years old siya. Bata pala siya dahil paborito ni Jacob. Tumahi siya ng napakagandang palaban niya, yung garments niya, yung kasuotan niya. 12 magkakapatid, nainggit eh. Figurit eh. Bakit figurit? Kasi si Rachel ang kanyang asawa. Si Raquel, kung tawagin. Kaisa-isa lang yun. Umalis siya sa kanyang tatay kasi dinaya niya si Iso. Panganay po yun eh. Kaya, kasi papatayin siya eh. Lumayo mo siya. Kaya nung siya po ay lumayo, yun, si Laban, nandun po siya. Nakilala niya si Leah. Kasi yun ang panganay eh. Pero pinagtrabahuan niya si Rachel. Pinagtrabahuan niya si Rachel. Dahil nang kaya siya, nagkisadayahin din siya ni Laban. Pero nagtis siya. Amen? Sumunod pa rin siya sa gusto ng Diyos. Kaya nung tapos ng 7 years, kasal na. Ay alam mo naman doon, ang post-compré nila, hindi makikita ang nakano sila eh. Nakabaya ba yun? Yung kasukan. Di ba? Kaya pag nagpakasal ka roon, pag ako din nakasal na, nakaabaya. Nung yung tapos na, siyempre, gano'n yun eh. Kung tinignan niya, ba't hindi si Rachel? Sino? Si Leah. Yung pangalan, sabi niya, bakit mo ako dinaya? Hindi kita dinaya. Kasi yung customary namin dito, hindi pwedeng ikakasal kagad yung bunso. Yung pangalan mo na. Kaya dahil ano ba ang kanyang pag-ibig kay Rachel, another 7 years. Habang hinihintay niya yung 7 years, si Rachel naman, anak ng anak. Okay? Ang pangalan niyang anak, si Leah, sorry. Si Leah po, anak ng anak, para ma-comfort po siya. Kasi hindi siya mahal eh. Nararamdaman niya yun eh. Para mamamali siya, ang pangalan niya ay si Robin. Si Robin, si Simeon, pang-apat niya si Judah. Kaya si Judah, diyan yung lipin ni King David. 12 lipin mo yan. Hindi ko na isa-isahin. Kaya dito sa Bible kanina, ito na yung pangako ng Diyos. Ano raw? Dalaga, maglili, mag-anak ng isang lalaki. Lalaki, hindi babae. Bata, lalaki. At tatawagin siyang anong ibig sabihin? Sumasa atin ang Diyos. Bakit po? Yung Book of Malachi at saka yung Book of Matthew, 400 years na ang pagitan niya. Akala ko isang page lang, ano? 400 years! Walang interpretations, walang visions, walang propeta. Sa katigasan na. Hindi nagsalita ang Diyos. Kailan nagsalita ang Diyos? Sa Book of Matthew. Nung ipapanganak si Jesus Christ. Para kanya. Ganon tayo kamahal ng Lord. Ano yung nabasa natin? Iiyay mo nga sa Isaiah 9:6. Bago dumating si Kristo,
I think mga 1,000 years before Christ. Nauna na siya. Before Christ, 1,000 years. Ang Diyos ay Diyos. Isulat mo to Isaiah. Magkakaroon ng panganak talaga, lalaki. Ang pamamahala ay sa kanyang balikat. Siya yung hari ng mga hari. Siya yung Panginoon ng Panginoon. At yung kanyang pangalan ay? Ano yung pangalan ni Jesus Christ? Wonderful. Ano pa? Tagapayo. Siya yung greatest judge. Kaya pagdating ng judgment day, siya yung judge. Si Jesus Christ po yan. Ha? Yung ipapanganak yan. Makapangyarihan Diyos. Kaya pag gumawa ng miracle o nag-ministry, kahit na 4 na araw na yung patay, bubuhayin niya. Lahat ng lumapit sa kanya gumaling. Kasi, Panginoong Diyos siya. Yung iba sabi nila, ay, tao lang. Sorry po Yung mga tao na sasabi, asa na si Jesus Christ, pero kung tao na. Nag-resurrect na siya. Sa kanyang trono, sinabi ko, bumalik na siya sa kanyang dating kalagayan. Sino nakapo ngayon doon? Sa kanila, yung Ama, totoo yun. Sino yung Ama? Ano pangalan ng Ama niyo? Sabi ni Jesus Christ na nag-ministry, ang daming Ama na kasinuhan niyo. Your father is a liar since the very beginning. Kaya sa panahon dati ngayon, ang daming bula at propeta. Amen? Ang daming nangangaral. Puro sa Diyos, puro sa salita ng Diyos. Pero tanong natin, bakit sinabi ni Kristo? Sabi nila, ay, maraming maliligtas. Ano? Sabi ni Kristo, makipot ang daan. Maluwag ang kapamakan. Makipo, maluwag, nabibilang lang ang pupunta mo. Hindi basta nangaral ka, okay na. Saan sinabi na ni Kristo? Ano sabi ni Kristo? Mas ingat kayo, makinig kayo. Ano yung ingatan daw natin? Sa Matthew 24. Maraming Kristo na darating. Mag-ingat kayo, hulaan yan. Isa lang si Kristo yung pinapangaral natin. Yung Kristo na nasa Bible, nag-iisa lang yun. Maraming bulaang turo. Tiro mo, turo. Grabe, sinahabagan lang tayo ng Diyos. Kaya kilala natin yung Diyos na nagmasa. Kaya hindi ako magsasawa ng mga aral kahit na kukunti lang tayo. Bakit? Kunti lang naman talaga papasok sa buhay ng malaman. Kaya tayong lahat dito, sumunod ka na. Masakit, may sakripisyo, nagsakripisyo ating Panginoon Diyos para iligtas tayo, para pagpanayin tayo, para gagaling tayo, para yung kapayapaan kahit na kabila ng kagulo sa mundo ito, makakamtan po natin. Amen. Hindi mo sa yaman ang puto niyan. Hindi mo sa ganda ng ano, hindi po. Sa bunga. Makikilala nyo sila sa bunga. Kahit na tama-tama ka lang. Pag inilipid ka ng Lord, kilala nyo si Daniel? Ha? Mga bihag, pero naging gobernador. Kilala nyo si Joseph, pangalawang hari? Ituloy ko yung kay Joseph. Palit tayo. Kasi yun ang pinakamagandang sakripisyo. Isa, ikit si Jesus Christ, siyempre. Ikit ang Panginoon Diyos. Pero si Joseph, na 22 taong gulang, hinahanap niya yung kanyang mga kapatid. Sabi ng tatay, hanapin mo sila, nawawala. Hinahanap niya. Pag sinabi naganap, hindi na siya sa puno kalayo yun.
Ano po yun? Ilang oras po yun, lalakbin. Nakakita siya ng ano, nakita mo ba yung mga kapatid ko? Hindi, pumunta siya sa doon. Di pumunta. Ito na. Nakita nila. Bakit po? Bakit sila nandiyan? Ito na yung mapanaginipin. Nanaginip eh. Alam niyo mga kapatid, yung labing, pero tayong ships, yung yung karami, yung parang, yung sa karne. Yung palay, kung baka sa ship ang tawag yun. Labing isa yun, yumuko lahat. Sa harap ko. Siyempre, labing dalawa ko sila. Labing isa. Di, ikaw talaga, ibig sabihin, yuyuko kami sa'yo. Tapos, nanaginip ulit. Pati ikaw yung buwan, at saka yung araw. Yuyuko! Nagalit din si Jacob eh. Pati ba naman kami ng nanay mo, yuyuko sa'yo? Siyempre, hindi nila alam ni kasi buwag pa eh. 17 years old. Ito naman ganun yung papanginig eh. Kids lang ba't na nakasukat. Favorite nung dati natin. Anong gawin natin? Patayin na lang natin. Sabi sa'yo. Hindi, sabi ni Nicole, ni Robin yung panganay. Wag. Kasi, nilagay lang natin sa balon. Ginagay sa balon. Anong ginawa nila? Para wala nang, talagang namatay na. Kasi darating si Robin, talagang magsusubong yun. Ginawa nila, patay sila ng boat. Tapos yung mga tanak niya. May mga tumaan na negosyante. Siyempre, bumibili nila alitin yan eh. Alam niyo yung alitin doon? Parang kumpara sa panahon natin, mga nag-upload. Tinakala yan sa mga upload talagang maganda na yun. Kasi kailangan talaga natin, dasera natin. Ibinenta. Saan siya napunta? Kahit konti pa. Ang ganda ng buhay niya. Ang ganda! Amen? Ang ganda rin yung asawa ni Iba. Araw-araw yun. Araw-araw. 17 years old. Siyempre patigas eh. 17 years old. Hallelujah! Praise the Lord. Hindi. Kasi itong buong bahay mo, kasi pinagpaaral siya nung nandun siya eh. Nakita ni Potiphar, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng kagalakan, pinagpapaaral siya, pinopromote siya ng king pero. Ikaw naman mamahala kasi talagang mabait ka. Kristiyano ka, parang gano'n tayo pag pumunta tayo sa mga unbeliever. Pinagpapaaral ko sila. Kasi liwanag ka eh. Pumunta kayo sa unbeliever, pag hindi sila pinagpapaaral, medyo gusto. Kamay, patagsigdi ka ha. Kaya ba na nakakalap? Ganon si Joseph. Isa-isa ka pa kayo. Sure ka po, ha? Para matapos. 17 years old. Meron siyang kaso, friend. Kaya nakulong po siya. Nakulong po siya, ilang taon. Nung humarap po siya kay King Pero, dahil may napaniginipan. Anong napaniginipan niya? 7 baka na malulusog at 7 baka na ayaw. Walang ano yung dreams niya? Walang makakapag-interpret. May naalala yung wine bearer, yung taga-timpla. Kasi yun yung pinuhay eh. Dalawa yan, yung baker, pinatay. Kasi nagkaroon ng birthday nung hari. Mga may birthday. Pwede nangyayari. Huwag kayo matakot sa panahon na yun pag hari nag-birthday. Okay? Ngayon, pag lumabas ka, sabi niya sa wine. Kasi in-interpret niya yung mangyayari sa kanila. Pag lumabas ka, pwede ba? Huwag mo akong kalimutan. Nakalimutan niya, siyempre, maganda sa mundo nito eh. Hati-hati. Kalimutan niya. Nagkaroon pa naginip yung hari. Ano sabi ng one bit? Ano yun? Si Daniel. Alam ko na. Nilabas si Daniel. Walang sino mag Diyos na makapag-interpret. Walang sino mang tao kundi yung Diyos. Joseph. Si Joseph. Ilang taon na nung umarap siya kaya? Kung na-interpret niya, 30 years old. Nung umarap siya,
17 years, no? Ano? Ibininta siya. Tignan mo yung proseso ng Lord. Akala natin, gano'n na po. 13 years, kaya kayo, pinoproseso tayo ng Lord. Napag-aralan namin kahapon na yung anak ng Diyos ay pinakarusahan at pinakain. Hindi yung parusa na talaga, yung ibig sabihin, pinapaalalahan ka. Kasi anak ka niya. Ayaw ka niya makakama. Nung nag-interpret niya, anong ginawa sa kanya ng hari? Ikaw, ang pangalawa, meron mo vice president siya kagad. Ibinita. Siya ka nakapag-interpret. Paraon, hari, 7 taon na sa kana. Kaya nag-imbak na nag-imbak, kaya buong mundo pumupunta sa Egypt during that time. Yung mga kapatid niya sa Kanaan, pumunta. Yan yung mga anak niya, pinunta. Ilang bisis bumalik. Di ba yung buko sila doon? Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain. Di ba yung buko din yung tatay niya? Doon siya namatay sa Egypt. Ginamit si Joseph. Nung namatay yung tatay, nag-alala yung mga kapatid. Baka pabalikan tayo. Sabi ni Joseph, pinunta ko ito para mabuhay tayo na. Kalooban ng Diyos kung bakit ako nandito. Huwag nyo nang alalahanin nyo, ikinintan nyo ko, pinahirapan nyo ko, may plano ang Diyos sa akin. Ganon din po tayo. Kung tayo po ay dumadaan ng may pagsubok, may plano ang Diyos sa bawat isa. Amen. Everybody say amen. Amen. Lord, tulungan mo po. Tama po yun. Ano pa? Kapit na tayo. 3 na. Number 3. Si Jesus Christ. Pinanganak na. Nang pinanganak si Jesus Christ, sino nauna? Sino pinsan niya? Si John the Baptist. Nangangaral si John the Baptist, pinsan niya po yun. Bago mangaral siya, titingnan nyo bago mangaral siya, kung baka sa hari, kung baka sa presidente, may advance party yan. Nakuha niya, ang advance party niya ay si John the Baptist. Sino si John the Baptist? Galing siya sa wilderness, the boys. Alam niyo yung the boys? Di ba meron pa rin sana the boys? Boses. Ano pinapangarap niya? Ang karya ng Diyos ay nandito na. Kayo mga pasadusi, kayo nagbabaptize po siya sa pagsisisi. Ngayon mga kapatid, nung dumating ng panahon na yung pag-ministry ni Jesus Christ, nakita niya si Jesus. Kasi pinapangalan niya Ako yung magpabautis mo sa iyo sa pamagitan ng pagsisisi sa tubig. Ang sabi ng mga sundalo, ano gagawin namin? Dahil nasa authority ka, huwag kang umabuso. Ganun lang siya mangaral. Ang mga maniningil ng buwes, ganun siya mangaral. Di-repair kayo. Huwag kayo kukuha ng suhol. Dumating si Herod. Dumating. Huwag mo kukunin yung kinuha yung asawa ng kapatid mo. Kaya nung nag-birthday po siya, sinayaw yung anak, tingin mo na yung gusto mong hingin. Nay, anong hingin mo? Yung ulo ni. Nag-aaral ikiwinin ko niya, nasaktan ako ba? Natarling. Nasaktan ako. Nangarap si John the Baptist. Kinuha na kita sa kapatid ko. Kaya, isa pinupunta kayo ng ulo, di ba na? Di ba? Ikaw, dahil mananampalataya ka na, wala kang karapalan dito! Di ba? Pag kayo si kayo, di ka ba intindihan? Nakuha nyo ba yan? Wala kang karapatan dito, pare. Matindi ka ng traditional na pananampalataya. Hindi ka na matahan. Pare, meron pa ng mga religious dito na talagang tinitiwala. Hindi sila magkano sa pag-asawa. Kasi sa batas natin, pwede mo iwalayan niya pagka hindi kayo pareho ng pananampalataya.
Ano pa? Pagka may diferensya, may kulang-kulang. Pag-adik. Di ba? Ano pa? Pagka bakla. Eh, yung pinakasalan mo, lalaki. Yung pala bakla. Pwedeng iyanan po yun. Amen po? Yun yung mga kaso sa mga annulment. Pag wala nang ikakaso, sabihin lang, ano yung sinabi yung may diferensya yung ano? Psychological capacity. Kasi sila lang nakakalam. Baka binubugbog siya, baka hindi niya binibigay yung para sa kanya. Sila lang nakakalam. Kaya yung iba pong nag-aanal, yung nalag po, hindi na niya isa-isahin. Amen po? Sila lang nakakalam mag-asawa. Okay? Kaya dito po, ito na yung kasaysayan. Dito na si Jesus Christ. Ano daw? Tingnan nyo, yung kordero ng Diyos na siya nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. May awit yan eh. Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan. Maawa sa amin. Noong tayo po ay katoliko, di ba? Pag umawit tayo ng gano'n, nandun yung ribulto. Nandun si Jesus Christ. Piling na piling mo talagang umagaw, di ba? Eh yun, hindi bawal awitin to kasi nasa Bible yan. Behold the Lamb of God, which taketh away from the sin. Merciful God, maawa ka, maawa ka. Diba? Awit ko yun. Hindi inawit natin kung muna inawit na natin. Ipinago na tayo naman pag inaawit na natin yun. Wala na yung reporto. Diretso na kay Lord. Amen. Amen? Amen. Kaya hindi ba mo nabitin yan? Sino pa umawit na ano? Yung pinagalingan natin. Ano yan? Sa susunod. Ano eh? Habang pa tayo, Diyos! Bakit? Aba naman, kasama mo ang Panginoon Diyos. Kasama mo yung Savior. Kahit na may karamdaman ka, pwede kang gagaling. Kahit na walang-wala ka na, pwede kang magkaroon. Kahit na broken relationship na kayo, ang tindi na kahit ang dami ng buo. Binubuo kayo ng Diyos. Ang tindi mo. Ha? Sacrificial. Kaya kung nagsasakripisyo kayo sasama. Pray mo na. Masarap ang mabait. Oo. Kasi kung hindi ka mabait, alam mo na kung saan natutubo. Anong qualification ko na pagpasok sa point na walang ka? Welcome! Pag minilcome ka na Lord, bulagin ka na. Nakapasok ka na eh! Welcome, my good! Pagod ka ba? Nandun ka na eh! Faithful ka ba? Servant ka ba? Pinagpala ka na, ayaw mo nang pumunta sa ano. Servant tayo ah! Ha? Pagtulutan na humawa ka ng uling at magluto. Kasi wala na kayong kakainin. Eh, kahit na naka-Amerikana ka sa opisina, magluto ka, magulit ka. Kasi paglingkuran mo yung pamilya mo. Amen? Minsan, nandiyan po kami sa lugaw. Akala nyo na buhay ako eh. Bakit nagsasampay ko ako? Pastor ako. Sasampayan ko ako sa ano, wala kami natulog. Eh, ang ano pa, nakashort ako kasi, kabisin ako eh. Nakashort ako, nakasando na ako. Pero mabango naman, ganyan na lang. Kala ko lang yun. Ito po naman po yun, kaya magtatagal si Pastora. Siyempre, ganda na doon. Alam niyo mag-asawa, kahit natin nila naligo yan, kasi mag-asawa. Na naman yung amoy ka. Tataboy ka niyan pag amoy chiko ka. Alam niyo yung amoy chiko? Alak, beer, tanway, timbula, iba-iba.
Ayan, amoy chiko ka, maligo ka ba? Kung paano kayo amoy chiko? Eh? May sigarilyo ka, nagsisigarilyo ka rin. Apolo, kasi ka pala yung sinaraw ko eh. Ala ng patin pa ng patin dyan. Ganyan ang nama. Akala mo lang nag-aaway yan, pero sa kama nagpapakang ganyan. Kaya talaga masarap. Naka ba kayo? Pagmamahal talaga hindi sa apoy. Napaniwala pa kayo doon? Pagmamahal sa kagitunan ng kahit. Yung amoy pang mahal mo. Yung itsura pang mahal mo. Kasi kagitunan mo. Pag sinabi mo sa asawa mo, papakisalan kita kasi ikaw ang pinakamaganda. Totoo po yun. Pero kung dumating yung panahon na sila ka, abay mga kapatid, hindi na sabi niya. Amen? Oh. Ang Pilipinas, walang divorce. Walang double wedding sa Pilipinas. Yung wedding, double wedding, magkapatid. Pero yung kakasal ka ulit. Amen? Kaya pag nagkakasal ako, ilang taon niya? Pagkakulin niya yan, may divorce paper pa kayo? May divorce paper pa kayo? Punta kayo sa sino ba? Dalagat pinaka. Di ano lang yun. Kasama yun sa panglagin. Huwag kayo mag-alala pag umihi kang bata. Kasama yun. It's your right baby. Pero pag sikot, yung bata, makukurinti yun. Makaroon po siya ng pugya. Pag naunang to, kasama yan. Alin, pag may bukol, gano'n rin po. Mas nga dapat maulot eh. Huwag yung, patay na, patay! Wait ka naman. Kaya Kristiyano na po tayo. Nung nabibigla tayo, patay na! Kung sabihin niyo, pagkawag. Buhay. Buhay yan. Huwag kayong mag-alala, mahal ka ni Lord. Alam niya na mahal na mahal niya. Kaya pag nagpe-pray ko ako sa mga kapatiran, kahit ano, kung ano kalooban ng Diyos, kung kukunan niya yan, walang problema. Ay, kukunin niya na, tapos na eh. Ang maganda nun, yung kaluluwa niya, nakapansin. Hanggang doon na lang siya eh. Ano gagawin natin? Ang may-ari ng buhay ang Diyos. Tayo ay mananalangin na kung kalooban niya pag hindi yung buhay natin. Harapin natin yung reality. Amen po? Yung iba, ayaw harapin eh. Kaya nabibigla yung iba eh. Noong buhay yan, mahalin mo. Hindi ka na niya maintindihan, wala na siya. Amen? Yun ang turo sa atin ng Diyos, pagmahalan kayo sa isa. Kahit na yung asawa mo, ang believer, hindi ka niya maintindihan, magpatuloy ka at magiging tapat ka. Amen? Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Oh, ano pa? Ano raw? Ang pinakamagandang ginawa ng Diyos. Basahin natin. Si Jesus Christ ang nagsabi niya. Sabi niya, ganun na lamang. Sobrang pag-ibig niya saan? Kahit na nasa North Korea ka. kahit nasa Mindanao ka. Kahit buong mundo yan, buong tax, buong racist yan. Hindi nagtatanggi ang Diyos kahit na tinatakmin siya. Kahit na hindi siya kinikilala. Sobrang pagmamahal niya. Ano binigay niya? Itong Diyos na to, si Lord Jesus Christ, hindi dapat bababayan eh. Namili siya ng propeta, ng mga angel, hindi dapat may kasalanan. Ang napili niya si Lucifer. Pinakamagandang angel yun. Walang higit pa kay Lucifer. Ano ginawa ni Lucifer? Ay, higitan ko, yun ka sa akin. Ayun na. Nag-rebelde na. Di ba may mga ganong spirito?
mas maano ako sa kanya. Mas maano ako kay Presidente. Mas maano ako kay Bishop. Aalsa na. Hindi ako pwede doon sa pamilya na mayroon akong pananaw sa buhay. Di ba? Kanya-kanya doon pananaw. Kaya pag kayo, yung anak niyo, humiwalay na at may pananaw siya, pag-pray mo siya. And then, huwag lang siyang pupunta sa bad influence. Basta na tinuruan mo siya, maging maayos kayo, ayon sa panutunan ng Diyos, at namili siya at napahamak siya, wala ka ng pananagutan. Everybody shout praise the Lord. Kasi may pagpili at tao. May pagpili. Oo, kahit na pastor ka na eh. Pag pinili mo yung... Ang Diyos na napakabuti, mamili ka eh. Dilim o liwanag? Nakita na mo, mas maganda liwanag. Ibig sabihin ng liwanag, kita-kita mo yung pangako ng Diyos, kita-kita mo yung gawa ng demonyo, kita-kita mo yung gawa ng kasalanan, kita-kita mo yung kadiliman. Mananampalataya ka eh. Kita-kita mo kung anong kalooban ng Diyos sa'yo. Sinabi ng Lord na mag-face ka sa asawa mo, di mag-face ka. Ipag-pray mo yung asawa mo kasi walang hiwalayan dito. Amen? Pero yung capacity dito eh. Para tayo magawa doon. Kung nabutan ka ng gano'n, huwag kayong mag-alala. Puno-puno ang biyaya ng Diyos. Huwag nyo yung kontin yung sarili nyo. Amen? Masaya ka naman na eh. May kapayapaan ka naman na eh. Kasi gano'n, umibigal mo. Minsan nagsasakripisyo rin tayo para maging maayos tayo. Di po ba? Lahat tayo nagsasakripisyo. Minsan gusto mo yung ganito yung anak mo eh. Oo. Tapos iba pala nabibihis. Wala tayong magawa ito kasi meron na siyang age of accountability. Pag 18 years old na yan sa Pilipinas, legal age ang tawag yan. Ganon din sa Amerika, doon natin hinawo yung batas. Kaya 18 years old, pareho lang. Kaya sa Amerika, iba doon. Pag 18 years old, pag-free na nila. Never mind, my father and my mother. I will be dating tomorrow. Bye. Hi. Hi, Mama. Hi, Mama. I'm free now. Ganun po totoo yun. May na dito hindi. Yung family ties natin, maawa ka eh. Amen po. Pero kung mayamang bansa tayo, wala yun. Di ba? Kung mayamang bansa tayo, siyempre kaya na nila eh. Kaya trabaho ko. Sa trabaho ka na lang, tapos pag-weekend, puro ano doon. Puro laya sa mundo nito. Pag-weekend, pag-Saturday, Sunday, wala sila sa ano. Trabaho na tapos kung saan sila pupunta. Kasi may pera po. Tayo walang pera. Saan tayo pupunta? Pamilya. Wala naman tayo pag-liwaliwin. May paraan pag Diyos. Ay, tama na papasahin mo. Kung wala kang papasahin, malapit na yung sugar sa'yo. Alam niyo yung pang-factor na sa hamburger na yung mga isipin mo lang yung alam na. Isipin mo ang kinakain mo McDo. Yung ganun tayo. Kaya ganun na ito. Advertisement sa Pilipinas. Parang pa. Isipin mo na lang mas matindi yan kung yung salita ng Diyos gusto ka. Makakainin ka. Ganun tayo. Makikita mo yung paggawa ng Diyos sa buhay. Kikilos ka na. Pinapakain niya nga yung mga ito. Hindi ka, huwag kang mag-alala. Ay! Sino nag-alala ito sa kamay? Ay, may hirap mo na. Ay! Pag hindi ka nag-alala, ito basahin mo lang, ganun palang umibigaw mo. Yung si Jesus Christ, kaisa-isang anak, isinakripisyo niya yung buhay niya para hindi tayo mapamak. Magkaroon pa tayo ng buhay na wala anak. Grabe na to. Dati wala tayong kaligtasan. Yung buhay natin, nga dito, wala tayong buhay na wala ka. Kapahamakan. Tingnan mo.
Anong ginawa ni Jesus Christ? Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purpose in Himself. Alam niyo, binungay tayo ng Lord, pero nayunin. Bakit ganyan yung kalagayan mo? Pilipino ka, pero gusto mo maging Amerikano. Yun ang pinili ng Diyos na Pilipino ka eh. Ngayon naman ang biyaya natin, pwede na tayo magiging brown, black tea. Di ba? Nandiyan pa ba kayo? Yung mga unan, pwede na magiging ano? Grabe talaga. Yung ating tapa, pwede na. Nagdala na sila. Ay! Grabe ang pinaw. Yung kulay natin, di ba? Lahit kayo mawagin ang Pilipinas. I'm proud to become a Filipino. May paligsahan pa yan. Ang mga puti ay hilaw. O yung pagkaluto. Ang mga negro, sumobra totoo. Ang mga Pilipino, katamtaman brown. Hindi siya hilaw. Hindi siya sunog. Katamtaman. Yun ang pagkakakapakita po. Ibig sabihin di na gano'n ng lahi, kagandahan mo na yun. Dahil sa huling panahon, kaganda talaga ang puntis mo. Ha? Hindi mo nga magating puntis mo. Diba? Bakit? Natin, i-just lang ang pinapupunas ko rito. Pinalukod ko rito. I-just. Ay! Pero naawa ang Diyos. Kaya huwag ka nang makalala sa kulay na puso. Ang mahalaga, nasa Diyos tayo. Amen. Sana naging Amerikano na lang ako. Dito kayo tinalaga lang. Magpasalamat ka, Pilipino ka. Mahirap ang buhay rito. Magpasalamat ka, walang dugo. Tayo na lang pag-iwan na. Ha? Hindi tayo. Pilipino ako. Tawagin Pinono, Pilipino. Hallelujah. Ano pa? Hoping in the form of God. Siya po ay Diyos. Ha? Grabe ang sakripisyo. Thought it not robbery to be equal with God. Nung siya po ay nagiging Panginoon at nagmi-ministry. Kahit na sinabi na ng demonyo sa kanya, ito na ba yung panahon namin? Oy, tumigil ka! Kasi po, grabe ang humility niya. Alam niya kung saan siya nanggaling. Nung nasa cross siya, tawagin mo na yung Diyos mo. Kaya niya magpadala ng libo-libong angin para pusay na yung mga tao. Kasi Diyos po siya. Kahit na Diyos po siya, hindi niya ginawa, ano yung equal? Ano yung equal? Oo. Kasi, nandito pa siya sa lupa. Pero nung nag-resurrect na po siya, Diyos na po siya. Kaya yung iba, akala nila, ang Diyos ay tatlo. Kaya dalawa. Hindi po, ang Diyos natin ay Spirit. Walang nakakita at nakakilala kay Jesus Christ. Mas mapala ang nanalig na hindi nakakita kay Jesus Christ. Kasi yung miracle, yung signs and wonders, yung manifestation ng fruit of the Holy Spirit, nandiyan po sa ano mo? Grabe yung humility ng ating Panginoon. Ano pa? Wala. Kasi kompleto na tayo eh. Ano pa hanapin natin? Sinakripisyo niya na. Sinigyan niya yung buhay. Wala kasi ibang kakapit ko din.
Hallelujah. And everything, give thanks, for this is the will of God. Kung nasang katayuan ka man, sipin ko eh, ilang araw na sumasakit yung kanyang ngipin. Pumunta po kami sa dentista kahapon, sabi ng dentista, nakangiti pa, lunis na po. Lunis pa, magtiis. Sabi ko sa kanya, kasi nung bata yan, lahat ng apo ko, pag pinagpipray ko sila, magaling na sila. Yun yung kanila pananampalataya. Ngayon, at may edad ka na, okay, baka pumupuro na. Pumupuro na yung ibo. Siyempre, may pananaw na yan eh. Amen po? Parang yun siya, talas na kasi ito. Balik tayo sa spiritual. Pray kita, ano yung gagawin mo, para makano ka hanggang dulo. Kasi parang yun na yung huling buhay mo. Hindi. Wala lang, ipin lang yan. Pag ipin lang, in Jesus' name. Pag sakit ng tiyan at hindi ka makadumi, in Jesus' name. Amen? Pag dito nasa heart, in Jesus' name pa rin. Huwag kang matakot, kanya yung puso mo. Eh kahit na wala kang nararamdaman, kukunin ka na. Nagagawa ka. Ay, inam na lang mo na ng palataya. Hindi natin tinatawag ang kayo, Jesse, at trigger na. At tayo po ang may nararamdaman. Huwag niyo kagad tawatin. Silubul. Pananampalataya ka kasi yun yung hinihintay ng Diyos eh. Pag may nang, ay, di yan ano! Ano tawag mo siya? Tawagin mo ko si Lord para makumpleto ang payapa ka kasi siya yung Diyos ng kapayapaan. And everybody say, tayo po lang. Harapan. Jadi yung nga na wala kang pera, magkakaroon